Naranasan mo na bang magising na mabigat ang puso na parang kapasan mo ang buong mundo sa pagbukas palang iyong mata? Naramdaman mo na ba ang pakirot sa dibdib, ang tahimik na lungkot na tila ninanaka ang iyong kapayupan sa simula pa lang araw? Mahiming tao hang nagsisimula araw na sinusubukang maging matatak sa sarili, ngunit nakakalimutan na may mas mataas na lakas na handang sumalo sa lahat. Ito para sa'yo. Ngayon, matutuklasan mo kung ano ang nangyayari kapag ibanibigay natin ang lahat sa kamay Diyos mula pa sa unang sandali araw. Maunawaan mo kung paano ang panalangin saya umaga pananampalataya sa mahirapi na panahon. O ang buong pusong pagsukoy, hindi lang nagpapabago sa ating araw kundi pati na rin sa buong parahan. Manatili kang kasama ko hanggang sa dulo dahil maring ito ang mensyeng matigol mo nang inintay yupeng tunay mong madama ang kapayupan sa kalooban. Ang kapayupang nagmumula sa katiyakang ang Diyos ang may hawak ang lahat. Ngunit bago tayo lumalim na iskiting, andiyan ikomento mo sa ibaba ano ang panalanjin mong ginagawa sa unang jaising mo. Ano ang kailangan puso mong araw-araw mong inyelit sa Diyos na ikaw manalangin kasama mo, makinig sa'yo o samahan kasaya lakbay pananampalataya. Ngayon, huminga ka ng malalim o ihanda ang iyong puso dahil ang pagbabago ay nagsisimula kapag ipinagkakatiwala natin ang lahat sa kanyang may araw na gusto nating kontrolin ang lahat ang plano. Ang resulta, magiging gandamdamin. Nagigising tayo na puno ang isipan. Sinusubukang hulaan ang hindi problema, hanapin sagot o tisigurasin ang lahat ay mangyayari alon sa gusto nitan. Pero alam mo ba ang natutunan natin sa paglipas panahon? Na ang lubos na kontrol ay isang ilusyon ahang tunay na kalasahan ay nararanasan lamang kapag isinuko natang hang lahat ipinagkatiwala sa kamay Diyos. Ang pagsuko ay hindi pagkatalo, ito'y pagtitiwala. Ito ay ang pagsasabi, Panginoon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari pero alam ko kung sino ang namumuno. Ang ganitong uri, buong pusong pagsuko ay isang panggaraw-araw na pagsasanay. Ito'y nangangahulugang bitawan ang takot na magkamali, ang pagkawala sa inisip iba o ang pagkawalisa sa bagay na hindi pa nangyayari. Ito ay ang tiwala na ang layunin Diyos ay mas mataas kaysa sa planunatan at ito'y para sa lahat ng bagay saya relasyong hindi umabante sa mahirapin na desisyon sa trabaho saya kirot na matagal nang nariyan. Hindi gusto Diyos na pasanin mo lahat ng majisa. Niyang ikaw ay magpahinga o matutong lumakad na kasama siya upang may sa buhay. Ito ano ang masasabi mo sa isang simpleng pagbabago tuwing umaga? Bago mo pa man kunin ang cellphone o bumangon sa kama, sabihin mo nang malakas, Panginoon, iniala iko sa iyo ang araw na ito. Gabayan mo ako, turuan mo ako, at gagawin mo ang iyong kaluban sa akin. Gawin mong araw-araw na devosyonel ang panala. Ito na yan mong ipalala sa'yo simpleng gawi na ito araw-araw na ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula sa pagsuko hindi sa kontrol. Madaling maniwala kapag maayos ang lahat. Pero paano kung bigla na lang gumuho ang lahat? Kapag ang pintuan ay nagsarang sabay-sabay, kapag walang sagot, kapag tila nananahimik ang
Diyos. Diyan nasusubok ang tunay na pananampalataya, hindi bilang isang damdamin, kundi bilang isang desisyon. Pumili pa ring magtiwala kahit hindi naintindihan. Pumili pa ring maniwala kahit walang nakikitang resulta. Pumili pa ring lumakat kahit madlamangdan sa lamba ang kadiliman. Mas tumitibay ang pananampalatayang Kristiyano dahil doon natin naunawaan na ang pananampalataya ay hindi hagdan paalis sa sakit, kundi tulay para makatawid dito. Ilang beses mo na bang gustong sumuko dahil parang hindi ka naririnig ang Diyos? At kung sabihin ko sa'yo na sa meha oras na ilong siya ang pinakamalapit sa'yo, na ang kanyang katahimikan ay hindi paglimot kundi espasyo para palakasin ang iyong kaluluwa. Ang pananalig sa mahirap na panahon ay hindi pagtanggi sa kirot. Ito ay hang pagpili na hawakan hang kamay Diyos kahit may luha. Ito ay paalala na kahit walang nakikitang kilosang langit ay petsuloy na kumikilos. Tiyong iko ay nasa ganitong yugtong gayon, subukan mong manalangin ng taos puso. Sabihin mo, Diyos, hindi kayo naintindihan, pero nagtitiwala ako. Wala akong nakikitang daan, pero alam kong nakikita mo ang lahat. Isulat ang iyong ogo, panalangin, kahit puno, NG. Basahin hang salita Diyos na parang isang kulyang sa gitna, engi, pagod o titihigit saya. Lahat huwag kang mag-isa. Magbahagi saya, taong may parehong pananampalataya. Dahil kapag ibinahagi mo ang bigat, gumagaan ito o lumalakas ang pananampalataya. Ilang beses mo na bang gustong pabilisin ang lahat? Pilatayang sagat, ipilatayang milagro, at itama ang daan asyon sa gusto mo. Ang totoo ay kadalasan ang gating pagmamalali ay salungat sa tiyaga di Diyos anote hindi ito. Parusa ito'y pagmamalasakit dahil nakikita niya ang hindi natin nakikita. O kumikilos siya ayon saya, layuning walang hanggan. Hindi saya ating kabalisahan. Ang naghintay na maring masakit, lalo na kung may mega pangarap kang tila malabo na omega sitwasyong hindi pa rin naayos. Pero hangi ko ay naghihintay ang Diyos ay kumikilos. Hindi siya bulag sa iyong luha. Hindi siya manhid saya iyong kirot. Inayos niya ang daan. Inuhubog niya ang iyong puso. Inoyos niya ang detalye na hindi mo pa alam. Kadalasan, ang katahimikan di Diyos ay hindi kawalan, kundi pag-aalaga. Isang tahimik na proseso paghahanda. Subukan mong sabihin, araw-araw Panginoon, kung ito'y alon sa iyong kaluban, manjorinawa. Kung hindi, tulungan mo akong maghintay ng may pananampalataya o kapayapaan. Isulat ang mahya kailangan mo sa panalangin at sa tabi bawat isa. Isulat mo rin sa tamang oras kikilos ang Panginoon. Ang simpleng kilos na ito ay magsisilbing paalalang maghintay ay hindi paghahasya. Oras ito'y paghahanda o habang naghihintay ka pinalalakas. Di Diyos ang iyong pananampalataya at hinagawa kang anda para sa darating na biyaya. Maraming naniniwala na ang pagtitiwala sa Diyos ay basta na lang paghintay ng walang hinagawa. Pero ang totoo, ang pananampalataya ay kilos din. Hindi nga lang basta-basta ito'y kilos na may pagsunod o titipagsuko. Ito'y paggawa ang jibiyong bahagi ng may tiyaga. Ngunit hindi sinusubukang kontrolin ang lahat. Ibigay, sabihin gumagawa, tayo ayon sa salita. Di Diyos, hindi ayon sa ating takot o pagkadesperado. Dahil kapag kumilos tayo ayon, saya kaloban niya kahit walang agarang resulta naghahasik tayo sa mabuting lupa. Ang pagsunod ay hindi laging madali. Minsan, di Diyos na patawarin natin
ang mehea nakasukit sa atin. Bitawan hang bagay na mahal natin. Umaghintay hangang puso natan ay gusto. Yumisa pero sa angga ganitong sandali ang pagtitiwala sa Diyos ang nagbibigay dahil alam natin mas tiwala ako sa direksyon NG Diyos kaysa sa sarili kong plano. Gusto mo bang isabuhay ito araw-araw bago ka gumawa ng desisyon? Tanungin ang sarili na kakalugot. Ba ito sa Diyos o sinasagot lang? Nito ang aking pagkabalisa. Manalangin o tete, humingin ng kapayapaan bago kumilos. Kung ang sagot ay may kapayapaan, ituloy mo. Kung may kaba o pag-aalinlangan, meginte ka muna. Tandaan ng pagkilos na may pananampalataya ay hindi ang basta magmadali. Ito'y ang lumakat sa ritmo ang langit at ang ritmo langit ay laging perpekto kahit mabagal sa ating paningin. May sandaling tayo'y nananalangin, dumaraing, nag-aayuno ngunit tila sarado ang langit. Walang nangyayari, walang sagot, walang malinaw na direksyon. At sa katahimikan na John, maraming tauhang sumusukoy nisip na iniwan na sila NG di Diyosam, pero ajahan mong ipaalala ko sa iyo ang isyang makapangyarihang katotohanan. Ang langit ay hindi kailanman walang hinagawa. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi nanggagaulugang kanjang kawalan. Sa katunayan madalas sa panahong katahimikan ladung siya masagdibong kumikilo. Inojos niya ang makibagay na hindi pa natin nakikita. Iniaanda niya tayo para sa mekha. Biyayang hindi pa natin naunawaan. Ay supen mo ang isang binibaon mo ito sa lupa. Madilim walang nakikita. Pero sa yalub may buhay na umuspong ganito rin teo. Sa panahong tahimik o titila walang nangyayari. May ginawang malalim ang Diyos. Esay ating loob. Hindi niya laging binibigyan ang agarang sagot ang panalangin. Dahil hindi lang kanyang layunin ang tugunan tayo agad, kundi hubugin ang ating pananampalataya. Kaya sa susunod na dumahan ka sa panahon, NG, katahimikan, huminga, kakneng, malalim, ote, sabihin, Panino, kahit hindi ko naririnig ang iyong tinikalam kong ikaw ay nasa tabi ko. Ipagpatuloy mo ang iyong devotional araw-araw. Manalangin saya, umaga kahit wala kang nararamdaman. Dahil moringhang katahimikan na janayang pakitan lamang NG iyong panalanghinat NG malang peperating o tete kapak ang Diyos ay kumilos lahat ay magkaroon NG saysa. Ang katahimikan ngayon ay magiging pototo bukas. Ilang beses ka nang gumawa NG plano na sa papel ay perpekto. May schedule kay na makaya layunin. Bawat agbang malinaw pero biglang ibang landas ang ipinakita NG buhay. At ang unang tanong mo saan ako nakamali? Pero paano kung sabihin ko sa'yo hindi ka nakamali? Iniiba lang ni Diyos ang direksyon, hindi bilang parusa, kundi bilang proteksyon. Dahil ang kanyang plano ay mas mataas, mas malawak, at mas puno, NG pahibig kaysa sa kahit anong may paplano mo. Ang pintuang hindi nakbukas, proteksyon iyon. Ang taon na wala sa buhay mo, kaligtasan iyon. Ang dile na inakala mong kabiguan, isang pagsasayos, NG langit. Hindi natin agad ito naunawahan. Pero ang taong lumilakad kasama ang Diyos ay natututo ring magtiwala saya kanyang lohika. Kahit iba ito, saya atin. Siya ay nakakakita NG dulo mula sa simula. Siya ay kumikilos hindi para bigyan tayo NG gusto na tinagad kundi upang ibigay ang kanyang pinakamausay sa tamang panahon. Ang kapayapaan inahalok NG mundo ay pansamantala. Nakasalalay ito sa iya kalagayan. Dapat maayos ang lahat.
Walang problema, kontrolado ang sitwasyon. Pero ang kapayapang nagmumula sa Diyos, iba iyon. Hindi ito nakadepende sa panlabas, nakatahimikan, kundi sa panlubi, nakatsiyakan na may Diyos, na may hawak ng lahat. Kapag nonoon mo na siya ay may control, may nangyaring kakaibang pusoa, umiihi na sa kabag. Ang isip ay tumitihil sa pagabol, sa enge sagot, o te enge kaluluwa ay natsatong magpahinga. Parang sinasabi mo sa sarili kong siya ang bahala sa lahat, makakahinga ako ng maluwa. At tanda, anang kapayapaan enehe, Diyos ay hindi kawalan enehe. Problema ito ay ang presensya niya sa gitna, enge, emga ito. Nagsisimula ito, sa pagbakambaba, sa sa enge bagay na hindi mo kayang kontrolin at sa pagtitiwala sa oras enehe, Diyos, kay mabagal ito ayon sa paningin ng tao. Kapag inadyan mo ang salita, enehe Diyos, ang maging pundusian, enehe, bawat araw mo hindi ka basta-basta matitinang kahit padumating ang bagyo. Sa uli enehe lahat, enehe ito, hindi lang ito isa pang mensahe espiritual. Ito ay isang panjaya, isang banal na tawag para baguhin mo ang paraan kung paano mo sinisimulan ang ilong, hero, at pati na ring ang parahan enehe patingin mo sa iyong sariling buhay. Dahil kapag inilagay nitang ang lahat sa mga kamay ng Diyos, hindi na lang tayo basta nababiyohe sa hitna enehe, kaguluhan tayo ilumalakad sa pananampalataya. Naunahan natang na maharinggang dumating ang bagyo, pero kapag si Jesus ang kasama natin sa bangka, hindi kailanman ang bagyo ang mahuling salita. Kaya ngayon, tanungin mo ang gayong kaluluwa, ano ang pilit mo pang kinokontrol sa sariling lakas mo. Anong sakit ang tinatago mo kahit sa harap enehe, Diyos? Anong decision ang nagnanako enehe kapayapaan mo sa gabi? Panahon na para bitawan, para magtiwala, para magpahinga. Dahil lang ganumang nasa mga kamay enehe Diyos ay ligtas. Hindi ito nahuwala, hindi ito nasisira, ito ay inaalagaan, hinuhubog, o tite minamahal, o titikong ang mensaheng ito ay tumimo sa puso mo. Huwag mong hayang matapos ito sa maring ekohang instrumento enehe di Diyos upang mabathan isang kaluluhang pagad na tulad mo bago mo ito narinig. Kaya ilike mo ang video, mag-subscribe sa channel at iwahi ito sa isang tahong espesyal, isang kaibigan, kapatid o kapamilya na kailangan ding mahalala na ang oras enehe di Diyos ay perpekto tang tunay na kapayapaan ay dumarating kapag natuto tayong magpahinga sa kanyang presensya. Tandaan mo ito, laking pananampalataya ay isang paglalakbay, o tete hindi mo kailangang lakbayin ito mag-isa. Makasama tayo hakbang, bawat hakbang patungo sa langit.